Marco, kanina ka pa nakatitig sa kanya. Oo, hindi ko lang mapigilan. Ang tahimik niya, ang payapa, parang anghel. Anghel na lumalaban. Sana gumaling na lang siya ng tuluyan. Gagaling siya, Iris. Maniwala ka sa akin. Ngayon, kailangan lang natin ng pasensya at panalangin. Panalangin, yan ang tanging hawak ko nitong mga nakaraang taon. Para sa kanya, para sa amin. Iris, may tanong ako. Paano mo kinaya? Ang lahat ng to na mag-isa ka lang. Paano? Hindi ko alam. Naging malakas ako dahil sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Siya ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. At ako, ano ako sa buhay mo noon? Isang masamang alala? Hindi masama. Isang pait na kailangan kong lunakin. Isang aral na kailangan kong matutunan. Aral? Anong aral? Na hindi lahat ng ningning totoo. Na ang tiwala hindi basta-basta binibigay. Na ang pagmamahal, kailangan ng pundasyon. At wala akong pundasyon noon, alam ko. Pero ngayon, Iris, gusto kong bumuo ng pundasyon. Para sa atin, para kay Leo. Marco, alam kong sincere ka, nakikita ko yun. Pero ang sugat kasi malalim eh. Alam ko. At handa akong pagalingin ang sugat na yan. Handa akong maghintay. Handa akong patunayan ang sarili ko. Basta bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Ang pagkakataon, ang bawat segundo na lumilipas ngayon. Pagkakataon na para sa atin. Para kay Leo. Tama ka. Para kay Leo muna. Doc Marco, may update po kami sa lab results ni Leo. Ang WBC count niya umakyat na. Ang neutrophils, tumataas na rin. Talaga? Anong ibig sabihin niyan, Doc Reyes? Ibig sabihin, nagsisimula na gumana na maayos ang bagong bone marrow niya. Gumagawa na ng bagong white blood cells ang katawan niya. Ito ang sign ng successful engraftment. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyong lahat. Iris, gumagana na. Gumagana ang transplant. Marco, gagaling na siya. Oo, Iris. Ito na yung simula ng pagaling niya. Ito na ang pinakamaganda atang balita. Nurse, paki-monitor ng gusto yung immune status niya at paki-check kung may sign of infection pa. Kailangan pa rin natin maging maingat. Opo, Doc. Doc Marco, kailangan na rin nating planuhin ang paglipat niya sa regular room. Kung magtuloy-tuloy ang pagtaas ng WBC niya, pwede na siyang ilipat sa loob ng ilang araw. Talaga? Makakalabas na siya sa ICU? Marco, napakasaya ko. Oh, Iris, pero kailangan pa rin ng maayos na room. Hindi pa siya pwede lumabas sa hospital. Kailangan pa rin ng masusing monitoring. Alam ko, pero ang mahalaga gagaling siya at makakasama na natin siya ng mas matagal. Tama ka, Iris. Tama ka. Marco, gusto ko lang sabihin salamat sa lahat ha. Sa pagiging ikaw ngayon, sa pagiging ama kay Leo. Iris, walang anuman. Salamat din sa lahat-lahat sa pagbibigay mo ng pagkakataon. Doc Marco, may schedule na po tayo sa bone marrow biopsy ni Leo bukas ng umaga para makonfirm na po yung engraftment. Sige, i-confirm mo ang schedule at i-prepare ang lahat ng kailangan. Apo, Doc. Ang mga araw na lumipas puno ng pag-asa. Ang bawat pagtaas ng WBC count, ang bawat pagbaba ng lagnat, ang bawat pagbabago sa kondisyon ni Leo ay nagbigay sa amin ng bagong lakas. Ang pagitan namin ni Iris, unti-unting lumalalim. Ang mga pag-uusap hindi na lang tungkol kay Leo, kundi tungkol sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa kinabukasan. Iris, naalala mo pa bang gabing yun? Ang party? Oo, paano ko makakalimutan? Yun ang gabi na nagpabago sa buhay ko. Nagpabago? Sa masama o sa mabuti? Sa simula sa masama, sobrang sakit eh. Sobrang pait, pero ngayon hindi ko alam. Kung hindi nangyari yun, wala si Leo. At hindi tayo magkasama ngayon. Oo, tama ka. Ang dami kong pinagsisihan. Ang pagiging duwag ko, ang pagtalikod ko, ang lahat ng yun. Huwag mo nang isipin yan, Marco. Ang mahalaga, nandito ka na ngayon. At ginagawa mo ang lahat para sa anak natin.
Gusto kong ayusin ang lahat, Iris. Gusto kong bumuo ng bagong simula. Sa'yo, sa atin, sa pamilya natin. Pamilya? Posible pa ba yan? Marco, matapos ang lahat? Posible kung gusto natin. Kung handa tayong magpatawad. At kung handa tayong magmahal ulit. Mahirap pero handa akong subukan kung handa ka rin. Handa ako, Iris. Handang-handa. Doc Marco, stable pang vital signs ni Leo at ang bone marrow biopsy results, positive po. Fully engrafted na po siya. Talaga? Fully engrafted na? Salamat sa Diyos, nurse. Ilipat na si Leo sa regular room. Ngayon na, at pakitanggal na ang ventilator. Pwede na siyang huminga mag-isa. Opo, Doc. Gagawin na po namin. Iris, fully engrafted na. At pwede na siyang huminga mag-isa. Makakalabas na siya. Oh, Marco, ito na. Ito na yung hinihintay natin. Magaling na ang anak natin. Ang pagyakap ni Iris sa akin, ang pagtawa niya, ang mga luha niya. Ang lahat ng sakit ngayon ay napawi sa isang sandali. Mama! 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 Leo, anak ko, gising ka na. Nakakahinga ka na mag-isa, anak ko. Mama, yakap. Yakap, Mama. Opo, anak, yakap. Mahal na mahal ka ni Mama. At si Papa nandito rin. Papa? Oo, anak, si Papa Marco. Siya ang nagpagaling sa'yo. Siya ang nagbigay ng bone marrow niya. Salamat, Papa. Yakap. Naku, anak, yakap. Mahal na mahal ka ni Papa. Ang tapang-tapang mo. Ang galing-galing mo. Ang pagyakap ni Leo, ang init ng kanyang katawan, ang kanyang boses. Ang lahat ng yun nagbigay sa akin ng bagong buhay. Ng bagong pag-asa, ng bagong kahulugan. Doc Marco, kailangan pa nating maging maingat sa infection, ha? Nahihina pa rin ang immune system niya at kailangan pa rin ng gamot para sa GVHD. Alam ko, Doc Reyes, at handa kaming gawin ang lahat. Lahat-lahat para sa kanya. Opo, magandang balita ito. Pero mahaba pa ang recovery. Kailangan ng matinding pag-aalaga. Huwag ka mag-alala, Doc Reyes. Hindi namin siya iiwan. Hindi na kami alis sa tabi niya. Mama, gusto ko ice cream. Ice cream? Anak, bawal pa eh. Kailangan mo munang gumaling ng tuluyan. Pero gusto ko. Huwag ka mag-alala, Leo. Pagaling ka lang. Paglabas mo rito, bibili tayo ng maraming ice cream. Gusto mo ba yon? Opo! Ice cream! Sige, pero kailangan mo munang mag-iba sigla at kailangan mo munang kumain ng masarap na pagkain sa hospital. Ayoko ng pagkain sa hospital. Masarap ang luto ni Mama. Naku, anak, sige. Pagaling ka lang. Pag-uwi natin, ipagluluto ka ni Mama ng paborito mo. Talaga, Mama? Yes! Ang pagtawa ni Leo, ang pagtawa ni Iris. Ang lahat ng iyo parang musika sa pandinig ko. Ang pinakamagandang musika sa mundo. Iris, ang saya-saya ko. Ang saya-saya ko na nakikita ko siyang ganyan. Ako rin, Marco. Ako rin. Hindi ko akalain na darating ang araw na to. Pero dumating dahil lumaban tayo. Lumaban siya at dahil nagkasama tayo. Oo, dahil nagkasama tayo. Ang mga araw na lumipas puno ng pagbabago. Unti-unting bumalik ang sigla ni Leo. Nagsimula na siyang maglakad. Nagsimula na siyang maglaro. Ang mga ngiti niya, mas naging madalas. Ang mga tawa niya, mas naging malakas. Papa! Papa, laro tayo! Sige anak, anong lalaroin natin? Tago-taguan. Gontaya! Nako, ang bilis mo ah. Sige, handa na ako. Ang pagtakbo ni Leo, ang pagtawa niya. Ang pagmamahal na bumabalot sa aming tatlo. Ang lahat ng yun parang isang panaginip na ayoko matapos. Marco, tingnan mo siya. Ang lakas-lakas na niya. Oh, Iris, salamat sa Diyos. At salamat sa iyo sa pag-aalaga mo sa kanya. Hindi lang ako, ikaw rin. Kung wala ka, hindi siya gagaling. Tayo nagpagaling sa kanya. Oo, tayo. Ang paghawak niya sa kamay ko, ang pag-init ng palad niya. Ang pagtingin niya sa akin, may iba na sa mga mata niya, hindi na takot, hindi na sakit,
kundi pagmamahal. Doc Marco, may kailangan po kayo malaman. Ano nangyari? Kumusta si Leo? Bigla po siyang nilagnat ulit. At bumaba na naman po ang WBC count niya. Ang platelets din po bumaba na. Ano? Doko, hindi pwede to. Baka mamaya may infection na naman. Hindi po kasi namin alam, Dok eh. Pero pabilis po ang paglala. Ang rashes niya lumala na rin po. At may bleeding na po sa gums niya. Nako, nurse, i-prepare ang ICU ngayon na. At tawagin si Doc Reyes kagad. Opo, Doc. Iris, narinig mo ba yun? Nilalagnat na naman si Leo. At bumaba na naman ang blood count niya. Ano? Hindi pwede. Kagagaling lang niya. Hindi to totoo. Kailangan natin bumalik sa ICU, Iris. Ngayon na. Kailangan natin ligtas siya. Mama, masakit na naman po yung tiyan ko. Leo, anak. Ano nangyayari sa'yo? Marco, ano bang gagawin natin? Nurse, pakibigay medications at pakimonitor ang vital signs. Huwag kayong bibitaw. Opo, Doc. Ang pagtakbo namin sa ICU. Ang bawat hakbang puno ng takot, ang bawat hakbang puno ng pagdarasal. Doc Reyes, anong nangyayari? Bakit ganyan ang kondisyon ni Leo? Doc Marco, mukhang bumabalik ang sakit niya. Ang SCID, o kaya may severe infection na siya. Ang bone marrow niya mukhang hindi na gumagana na maayos. Hindi pwede. Kagagaling lang niya. Hindi ito totoo. Kailangan natin gawin ang lahat, Doc Marco, pero ang kondisyon niya critical na. Critical? Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, malapit na siya. Malapit na siyang mawala. Hindi pwede. Lumaban siya. Lumaban tayo. Hindi siya pwedeng mawala. Mama, sakit na po, Mama. Leo, anak ko, lumaban ka. Huwag ka susuko. Nandito si Mama. Nandito si Papa. Marco, ano gagawin natin? Ano pwedeng gawin pa? Hindi ko alam, Iris. Ginagawa naman namin ang lahat, pero hirap na siya. Hindi tayo susuko. May pag-asa pa, diba? May pag-asa pa. Hindi. Iris, ang mga mata niya, wala na siyang lakas. Wala. Hindi siya mamamatay. Anak ko. Doc Marco, ang heart rate niya bumababa na. Ang BP halos wala na. Nurse, CPR. Ngayon na. Huwag kayong titigil hanggat hindi siya bumabalik. Opo, Doc. Leo, anak ko, lumaban ko, please. Huwag kang susuko. Nandito lang si Mama. Ang pag-compress ng dibdib ni Leo, ang tunog ng makina, ang pagdarasal ng bawat isa sa ICU. Ang takot, ang pag-asa at pagmamahal. Clear! Ang paglundag ng katawan ni Leo. Ang pagdarasal ko na sana gumana. Heart rate wala. BP wala. Flatline na po, Doc. Hindi pwede to. Ipagpatuloy CPR. Huwag kayong titigil. Hindi siya pwedeng mawala. Doc Marco, wala na po. Wala na po si Leo. Hindi ako naniniwala. Ituloy niyo. Doc Marco, minahon po kayo. Ginawa na po natin ang lahat. Wala na po tayong magagawa. Wala na? Wala na ako magagawa? Ang anak ko, hindi pwede. Hindi pwede to. Leo, anak ko. Hindi mo kami pwedeng iwan ng ganito. Hindi, Leo. Ang pagyakap ni Iris sa katawan ni Leo, ang pag-iyak niya, ang paghuni niya, ang lahat ng sakit, ngayon ay bumabalot sa amin. Ang lahat ng pangarap, ngayon ay naglaho. Leo, anak ko, bakit? Bakit mo kami iniwan? Bakit? Iris, wala na siya. Wala na ang anak natin. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Gumising ka na, anak. Gumising ka na. Ganito si Mama, anak. Ang sigaw ni Iris. Ang sakit sa kanyang boses.
Ang pagkawala ng lahat. Ang pagkasira ng aming mundo. Iris, tahan na. Tahan na, wala na siya eh. Pero lumaban siya. Lumaban siya hanggang sa huli. Hindi, hindi. Bakit siya pa? Bakit siya pa? Bakit kami pa? Bakit? Ang pag-iyak niya sa aking balikat. Ang lahat ng sakit ngayon ay nagiging isa. Ang pagkawala ng anak namin. Ang pagkasira ng aming kinabukasan. Nurse, pakilinis ang lahat at pakihanda ang body bag. Opo, Dok. Body bag? Hindi. Hindi, wag. Hindi siya pwedeng ilagay dyan. Hindi siya pwedeng mawala. Marco. Iris, kailangan na nating tanggapin. Wala na siya. Wala na ang anak natin. Ang katahimikan, ang mabigat na hininga ni Iris, ang pagkawala ng pag-asa, ang pagkawala ng lahat. Marco, wala na siya. Wala na ang anak natin. Oh, Iris, wala na siya. Pero mananatili siya sa puso natin. Mananatili siya sa alaala natin. Mananatili siya sa pagmamahal natin. Ang pag-iyak namin, ang paghawak namin sa kamay ng isa't isa. Ang lahat ng sakit, ngayon ay pinagsasaluhan namin. Ang lahat ng pangarap, lahat ng laho, lahat ng pag-asa, ngayon naging pighati. Ilang araw ang lumipas. Iris, kumusta ka? Wala akong nararamdaman. Pero umiiyak ka. Hindi ako umiiyak. Wala na ako iluluha pa. Iris, nandito ako. Bakit ka pa nandito, Marco? Wala na siya. Wala na ang anak natin. Hindi kita iiwan, Iris. Hindi na kailanman. Nandito ako para sa'yo. Para saan pa? Wala na. Wala nang dahilan para lumaban. Hindi. May dahilan pa tayo. Tayo ang dahilan at si Leo mananatili siya sa puso natin. Puso? Wasak na ang puso ko, Marco. Wasak na lahat. Alam ko masakit. Masakit din sa akin, Iris eh. Pero kailangan natin maging matatag. Para sa kanya. Paano ba maging matatag? Kung lahat ng pangarap ko na wala na. Magkasama tayo, Iris. Harapin natin ito na magkasama. Magkasama? Matapos ang lahat. Matapos ang ilang taon na mag-isa ako ngayon. Magkasama? Iris, alam ko nagkamali ako. Sobrang laki ng pagkakamali ko. Kaya nga patawarin mo sana ako. Patawarin? Paano? Paano mo babayaran ang lahat ng sakit na dinulot mo noon? Ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan ko? Hindi ko talaga alam, Iris eh. Hindi ko alam, pero handa akong bayaran. Handa akong gawin ang lahat para tubusin ang sarili ko. Ang sarili mo? Ang Marco na puro sarili lang ang iniisip. Ang Marco na walang pakialam sa kahit na sino. Oo, yun ako noon, pero hindi na ngayon. Hindi na, nagbago ako, Iris. Nagbago ako dahil sa iyo, dahil kay Leo. Dahil sa amin? Kung nagbago ka, bakit mo kami iniwan nun? Bakit mo ako iniwan na mag-isa na may dala-dala akong bata sa sinapupunan ko? Natakot nga ako, Iris, diba? Natakot ako sa responsibilidad, sa chismis, sa commitment, sa reputasyon ko, sa lahat-lahat. Reputasyon? Mas mahalaga pa ba ang reputasyon mo kaysa sa buhay ng anak mo? Kaysa sa buhay ko? Noo. Ganun ako kamanhid eh. Ganun ako kaduwag. Kawalang silbi. Walang silbi. Hindi mo alam lahat ng pinagdaanan ko, Marco. Ang bawat gabi na umiiyak ako. Ang bawat umaga nagigising ako na walang kasama. Ang bawat sandali na nagtatanong ako kung bakit ako iniwan. Lahat ng yun, alam mo ba? Hindi ko alam. Pero ngayon nakikita ko na. Nakikita ko ang sakit sa mga mata mo, ang pagod sa mukha mo. At ang lakas mo. Ang lakas mo na kinaya mo ang lahat ng mag-isa. Kinaya.
Hindi ko kinaya, Marco. Napilitan lang ako. Napilitan ako maging malakas para kay Leo, para sa kanya. At pinahanga mo ako, Iris. Pinahanga mo ako, pero sana talaga sinabi mo. Sana hinayaan mo akong tulungan ka. Paano? Paano ba ako magtitiwala sa'yo kung ang Marco na kilala ko noon ayaw sa commitment, ayaw sa obligasyon? Nagkamali ako, alam ko, Iris. Pero ngayon, gusto ko panindigan ng lahat. Gusto kong maging ama kay Leo. Gusto kong maging kasama mo. Matapos ang lahat kasama, paano kung umalis ka na naman? Hindi na ako aalis, Iris, pangako. Hindi na ako aalis. Hindi ko nahahayaan na mawala kayo sa buhay ko. Hindi na kailanman. Pangako, ang dami mong pangako, Marco, na hindi natupad. Alam ko, pero ngayon iba na ang lahat. Maniwala ka sa akin. Hayaan mo ako patunayan ang sarili ko sa'yo. Paano mo papatunayan? Sa bawat araw, sandali, sa bawat paghinga ko, handa akong maghintay. Handa akong maging karapat-dapat sa tiwala mo. Hindi ko alam, Marco. Galit ka pa rin ba, Iris? Hindi ko alam. May sakit, may lungkot ako nararamdaman, may pait, pero galit, hindi ko alam. Napagod na ako eh. Pagod na ako magalit. Patawarin mo ako, Iris. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na dinulot ko sa pagiging duwag ko. Sa pagtalikod ko, patawarin mo ako. Ang pag-iyakap niya sa akin, ang pag-iyak niya, ang mga luha niya, ang lahat ng sakit. Ngayon ay pinagsasaluhan namin. Marco, alam ko na sincere ka. Nakikita ko yun. Alam ko, at handa naman ako maghintay. Pero alam mo, ang sakit lang eh. Sobrang sakit. Bakit siya pa, Marco? Bakit si Leo pa? Hindi ko alam. Pero may dahilan ng lahat. May plano ang Diyos. Kahit masakit, kahit hindi natin maintindihan. Plano? Anong plano? Ang mawala ang anak ko? Ang maghirap ako ng ganito? Hindi yun ang plano. Ang plano ang maging matatag tayo, ang magmahal tayo, at ang maging magkasama tayo. Magkasama, posible pa ba yun? Posible. At kung handa tayo magmahal ulit, mahirap. Pero handa akong subukan kung handa ka rin. Sige na, Iris, kumain ka na muna. Hindi ka pa kumakain simula kahapon. Ayoko, walang lasa ang pagkain. Kailangan mong kumain. Kailangan mong maging malakas para sa sarili mo. Wala na naman si Leo eh. Wala na siya, Marco. Wala na. Mananatili siya sa puso natin, Iris. At gusto niyang makita tayong malakas. Gusto niyang makita tayong bumabangon. At paano? Kung lahat ng lakas ko na wala na. Tutulungan kita, Iris. Magkasama tayo. Sige, pero hindi ko na kasi talaga alam kung paano eh. Hawakan mo lang ang kamay ko. Hindi kita bibitawan. Ang paghawak niya sa kamay ko, ang pag-init ng kanyang palad, ang lahat ng sakit, ngayon ay nagiging lakas. Isang lakas na bubuo sa aming pamilya. Isang lakas na magtatayo ng bagong kinabukasan. Marco, salamat ha. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Wala nga naman, Iris. Salamat sa iyo. Sa mga pagkakataon na binibigay mo. Gusto mo pumunta tayo sa park? Yung paborito ni Leo? Park? Hindi ko alam, Marco. Nasasaktan pa rin ako eh. Alam ko, pero gusto niyang makita tayong masaya. Gusto niyang makita tayong lumalakad. Gusto niyang makita tayong nagmamahalan. Ganun ba yun? Sige, pero gusto ko tahimik lang tayo. Oo, tahimik lang. Maglalakad lang tayo. At aalalahanin natin siya. Ang paglalakad namin sa park, ang mga puno, ang mga bulaklak, ang mga bata na naglalaro. Ang lahat ng yun, nagpapaalala kay Leo. Naalala mo ba, Marco? Gusto niya ng ice cream tuwing pumupunta kami rito. Oo, at gusto niya ng bubble gum. At gusto niya ng mga lobo. Ang dami niyang gusto. Ang dami niyang pangarap. At tutuparin natin ang mga pangarap na yun, Iris. Sa pamamagitan ng pagmamahala natin. At sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng buhay. Pero ang tanong, paano ba magpatuloy? Magkasama tayong babangon. Magkasama tayong magmamahalan. Magkasama tayong bubuo ng bagong pamilya.
pamilya? Pwede pa ba? Posible. Kung gusto natin. Kung handa tayong magpatawad at handa uling magmahal. Sige. Magiging handa ako. Ako rin, Iris. Handa ako. Gusto mo bang pumunta tayo sa fast food na paborito niya? Yung may Chicken Joy? Chicken Joy, gusto niya yun. Pero, hindi ko alam kung masasaktan pa rin ako pag naaalala siya. Kailangan natin harapin ang sakit para gumaling, para magpatuloy. Ang pagpunta namin sa fast food, ang amoy ng fried chicken, ang mga batang naglalaro. Nagpapaalala pa rin kay Leo. Gusto niya ng extra rice, Marco, at gusto niya ng gravy. Alam ko, ang takaw-takaw niya. Ang cute-cute niya, ang bibo-bibo niya. At mananatili siya sa alala natin, Iris. Mananatili siya sa puso natin. Sa pagmamahal natin. Oo, at di na siya mawawala pa. Ang paghawa ko sa kamay niya, ang pag-init ng kanyang palad. Lahat ng sakit ngayon nagiging lakas na. Isang lakas na bubuo sa aming pamilya. Isang lakas na magtatayo ng bagong kinabukasan. Iris, malapit na ang kaarawan ni Leo. Oo, alam ko. Anong gagawin natin? Gusto kong magilaw tayo ng kandila at magdasal tayo para sa kanya at para sa atin. Sige, magandang idea yan, Marco. Gusto niya yun. Magpamisa din tayo para sa kanya. Ang pag-ilaw namin ng kandila, ang liwanag nito'y nagbibigay ng pag-asa. Ang init nito'y nagbibigay ng pagmamahal. Happy birthday, anak. Mahal na mahal ka namin ni Mama at Papa. Mahal na mahal ka namin, anak. Miss na miss ka na namin. Ang pag-iyak namin, ang pag-iakap namin sa isa't isa. Ang lahat ng sakit ngayon ay pinagsasaluhan namin. At ang lahat ng pag-asa, nagiging pagmamahal. Marco, salamat sa lahat-lahat. Wala yun, Iris. Basta magkasama tayo, yun lang ang mahalaga. Oo, basta magkasama tayo. Ang paghawak niya sa kamay ko, ang pag-init ng kanyang palad, lahat ng nakaraan, ngayon nagiging tuloy na kinabukasan. Isang bukas na puno ng pag-asa. Isang bukas sa puno ng pagmamahal, na puno ng bagong simula. Iris, gusto mo bang magsimula tayo ulit bilang magkasintahan? Marco, hindi ko alam, pero hindi ba mabilis? Hindi to mabilis. Ito ang tamang panahon. Matapos ang lahat ng pinagdaanan natin. Matapos ang lahat ng sakit. Ngayon mas matibay tayo. Mas malalim ang pagmamahal natin. Pero ang alaala ni Leo, hindi natin siya kalilimutan, Iris. Mananatili siya sa puso natin, pero kailangan natin magpatuloy. Kailangan nating bumuo ng bagong kinabukasan. Para sa kanya, para sa atin. Mahirap, pero kung handa ka, go na rin ako. Oo naman, Iris. Ang pagyakap namin sa isa't isa. Ang lahat ng sakit ngayon ay naging lakas. Isang lakas na bubuo sa aming pamilya. Isang lakas na magtatayo ng bagong kinabukasan. Marco, mahal kita. Mahal din kita, Iris. Mahal na mahal. Ang mga salita, ang pag-amin, ang lahat ng nakaraan ngayon ay nagiging tulay sa kinabukasan. Isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Isang kinabukasan na puno ng pagmamahal. Isang kinabukasan na puno ng bagong simula.